May nakilala kaming lalaki na minamanilang daw ang pagbubuhat ng naglalakihang troso. At binubuhat niya ang mga ito habang tumatawid sa alambre. Grabe! Nakita niyo ba yan? Ang taas, di ba? Naku, mukhang hindi ko kayang tawirin yan. Papa? Buti pa, kilalanin na muna natin si Boy Alambre. Siya si Edgar Sabado Jr. o mas kilala sa tawag na Boy Alambre. Binansagan siya ganon dahil sa pambihira niyang kakayahan. Lay sa alambre. Halos naging tambayan na nga ni Edgar ang alambre. Kaya niya rito magbuhat, maghubad at suot ng damit. Maupo. Kumain. At maggitara. Pati na magsiesta. Wow! Aba, feel at home na talaga. Ang pambihirang kakayahan na ito ni Edgar, nagsimula raw nang makapanood siya ng ganito sa kanilang fiesta noong bata pa siya. Unang pinraktis ko po doon sa sampayan ng lola ko. At nung nakita ko to, nagiging libangan ko sa aking sarili at naging iba rin ako sa mga bata doon sa bundok. Proud ako sa aking sarili. Masaya po ako sa aking mga skill na natutunan. Mga kaaha, funambulism o tightrope walking ang tawag sa ginagawa ni Boy Alambre. Ito ang art ng paglalakad sa manipis na wire o kaya bibig. Ang act na ito nangangailangan ng matinding balance, focus, at skill. Tinatawag na funambulist ang taong gumagawa nito. Ang earliest evidence ng tightrope walking ay mula pa raw sa ancient civilizations sa China, Egypt, Greece, at Italy. Grabe, hirap palang ginagawa ni Boy Alambre Sa ngayon, sa pagmimina at paghahabal-habal, itinatawid ni Boy Alambre ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kung may free time, sa pagbabalanse raw sa makitid na alambre siya makikita. Edgar, andyan ka na pala? Uy, pre! Oo, nandito lang ako. Mula kasi sa paghiga-higa rito, kaya na rin niyang maglakad habang nasa likod ng mga kamay. Nasubukan na rin niyang maglakad sa alambre na may buhat na 2 container na puno ng tubig. O di kaya magsuot pa ng sapatos. Lahat ng ito nagagawa niya sa taas na 10 feet o lagpas tao na taas nang walang harness. Makabahabang oras ang ginugol ni Edgar sa pag-iensayo para ma-perfect ang stunt na ito. Nung una, 3 dangkal, pangalawang araw ko ng pinraktis, itinaas ko na ito. Dahil sa mala circus yung stunt, madalas na rin siyang naiimbitahan sa fiesta. Ang mga reaksyon ng tao ay iba-iba. Mayroong nasayahan sa ginagawa ko at mayroong natatakot. Sa araw na ito, sasampulan pa tayo ni Boy Alambre ng matitindi pang exhibition. Una niyang gagawin ang paglakad sa alambre habang pasan-pasan ang isang mahaba at malaking troso na may bigat na 20 kilos. Mukhang bilib na bilib ang mga kapitbahay ni Boy Alambre. Hindi pa natinag, nagdagdag pa siya ng isa at naglakad ng nakataligod pa. In total, aabot na raw sa 35 to 40 kilos ang mga buhat na kahoy ni Boy Alambre. Pero kahit dumadagdag pa ito sa timbang ni Edgar, mukhang di pa rin mapatid-patid ang alambre na tinatapakan niya. Ang
Ang tibay ng alambre ay dumidepende sa material, diameter at uri ng pagkakagawa nito. Mas makapal na alambre, mas matibay. Ang kapal ng tinatayuan ni Edgar ngayon ay 1.6 mm. Nasusukat ang tibay o tatag ng isang bagay tulad ng alambre sa tensile strength na sinusukat sa megapascals. Sa alambre, ang tensile strength ang pinakamalaking stress na kaya nitong dalhin bago ito maputol. Ang steel wire tulad ng gamit ni Boy Alambre ay may 370 to 460 megapascals. Ang ganitong katibay na wire ay kayang bumuhat ng halos 100 kilo o 2 sako ng bigas. Ang susunod na gagawin ni Boy Alambre, ngayon pa lang daw niya ipapakita on cam. Susubukan niyang tumulay sa alambre na may taas na 20 feet. Kayanin kaya niya ito? Para masiguro ang kaligtasan ni Boy Alambre, maglalagay siya ng harness. May aantabay din ng rescue team. Sa taas ng aakyatin niya ngayon, tatawirin niyang alambre, masyado ng delikado. Ang kanyang mga kabaryo, kanya-kanyang kuhanan ng video. Ilang saglit pa, nagsimula ng tumulay si Boy Alambre. Ang ibang manonood, tila bumagsak ang panga. Pero paano nga kaya nakakabalanse ang isang tao sa ganitong kakitid na wire? Ayon sa eksperto, may kinalaman daw dito ang konsepto ng center of mass. Ang center of mass ay tumutukoy sa point ng katawan ng isang bagay kung saan ito ay maaaring ilarawan bilang stable. Ang posisyon ng center of mass ay napaka-importante para mapanatili ng isang bagay yung kanyang stability. Sa kaso ng ating tightrope walker, masasabi natin na kinakailangan mapanatili niya yung kanyang center of mass directly doon mismo sa rope para hindi siya mahulog sa kanyang paglalakad. Sa huli, tagumpay ang ating bida. Ay, salamat. Sa talent ni Boy Alambre po, believe po ako dahil po wala pong nakagawa dito sa talent po niya dito sa amin. Gusto kong ipakita sa buong mundo na kaya kong ipakita yung talento ko sa mataas na tutuloyan ko. Gusto po namin magpasalamat sa UP Combrodsok Gandingan Awards sa muling pag-recognize sa AHA bilang Most Development Children's Program. Makakaasa kayong more fun learnings ang ihahatid ng Team AHA Amazing linggo-linggo.